Hello mga mamshis, magandang araw sa inyong lahat at sa inyong mga viewers. Muli, nandito na naman po ang inyong madiskarte sa kusina na kung saan ibabahagi sa inyo ang recipe ko na red velvet crinkles. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan muna natin ihanda ang mga sangkap na ating kakailanganin. Meron ako ditong vegetable oil, butter, white sugar, iodized salt, all-purpose flour, cocoa powder, kahit po anong brand na masarap, milk powder, evaporated milk, vanilla, red food color, pwedeng gel, pwedeng powder, egg, baking powder, baking soda, at powdered sugar. Ngayon, dito sa aking bowl, ilalagay ko lang yung vegetable oil, butter, white sugar, at ang ating iodized salt. Ngayon, imimix lang natin to dahil nga medyo malamig pa yung ating butter. Dapat po kasi medyo softened na para mas madali siyang ma-incorporate. Iwasan nyo rin po na mahalong mabuti na matunaw po yung ating asukal dahil para ma-achieve natin yung chewiness ng ating crinkles. At dahil nga well combined na to, ilalagay ko na yung aking cocoa powder at milk powder. Tapos haluin lang natin to. Dahan-dahan natin ilalagay ang mga ingredients para po hindi natin ma-overmix yung ating mixture. Ngayon naman, ilalagay ko na yung aking evaporated milk at vanilla. Tapos, sundan na rin natin ng food color para makita natin yung kulay niya. Dito po talaga sa stage na to, dito kayo magtatansya ng kulay niya. Medyo dark po talaga dahil nga po sa cocoa powder. Pero natural po yun. Medyo dagdagan nyo lang po ng pagkapula kasi once na nalagyan natin siya ng flour, medyo maglalighten pa yung kulay niya. Para po pag binake natin siya, attracting yung kulay na pulang-pula talaga. Dito nga po pala, ang ginamit ko is red food color gel. Gel po ang ginamit ko dahil ito lang po yung available sa aking kusina. Pero pwede po kayong gumamit ng powder. At tip ko nga lang po, iwasan nyo din po na masobrahan yung inyong food color dahil po nag-aano siya sa lasa. Medyo papait siya pagka napadami. At ngayon, ilalagay ko na yung aking all-purpose flour, baking powder, baking soda, at yung ating egg. Ngayon, hahaluin lang natin to. Kung mapapansin nyo, talagang medyo nagba-brownish yung kulay niya. Pero pag po binake natin to, dun po lalabas yung tunay na kulay. Hindi ko rin po alam kung paano lumalabas yung pagkalasa ng red velvet. Pero kulay lang naman po talaga yung nagbago dun sa chocolate crinkles. Kasi ang ingredients natin is like chocolate crinkles din. Dinagdagan lang natin siya ng kulay. Paalala nga lang po pala, wag nyo din po siyang i-overmix dahil may tendency din po na mag-pop yung ating crinkles. Hindi siya magde-dense para siya magiging tinapay. Ang gusto lang po kasi natin dito ma-achieve is yung chewiness. Doon din po kasi nakukuha yun sa pagmimix aside sa sugar. Kasi yung sugar din, yun din po yung nagiging cause ng pagka-chewy ng ating crinkles dahil nga po yun yung malagkit. And gradual lang po yung pag-add ng ating all-purpose flour para mas mabilis siyang mahalo. At ngayon kung mapapansin nyo, sobrang sticky nung ating mixture. Huwag kayong mag-alala, i-rest po muna natin to for at least 30 to 45 minutes
para ma-absorb po ng flour yung ating wet mixture, yung wet ingredients natin. Mapapansin nyo mamaya na nabubuo siya, medyo nag-harden ng konti. At habang hinihintay nga natin to, ihahanda naman natin ang sangkap na ating kakailanganin para sa ating cream cheese filling. Meron ako ditong powdered sugar, butter, vanilla, at cream cheese. Napakasimple lang dito sa ating bowl. Ito po yung aking powdered sugar. Ilalagay lang natin yung cream cheese, vanilla, at butter. Tapos, i-whisk natin siya. Mas magandang whisk po yung gamit para matunaw natin yung ating cream cheese. Kasi pagka po spatula lang, medyo may buo-buo siyang part na hindi natutunaw. Lalo na ito po ay chilled overnight yung ating cream cheese. Talagang medyo buo-buo. Pag po na-achieve nyo na yung ganito ka-thick na texture, pwede na po to. Ngayon, isa-set aside lang natin at balikan naman natin ngayon yung ating red velvet crinkles na mixture. Pansinin nyo, medyo nag-harden siya. Ngayon, mag-sprinkle lang po ako ng powdered sugar para maiwasan dumikit kasi sticky pa rin siya pero medyo harden na compare kanina. Ngayon, kukuha lang po ako ng 1/3 part ng ating mixture. Tapos, i-roll lang natin dito sa powdered sugar. Magpo-form tayo ng log. Wala pong problema yan kahit hindi bilog kasi yung iba binibilog pa nila bago ilagay sa baking pan. This time po, magde-dent siya kusa sa ating baking pan. So, kahit anong shape po niyan, okay lang po yun. Ngayon, i-cut na lang natin to lahat at i-coat ng powdered sugar. Ngayon, ilalagay lang natin siya dito sa ating baking pan. Meron akong nakalagay na baking mat para po maiwasan dumikit. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng parchment paper or wax paper. At habang ginagawa nyo to, ipe-preheat nyo na po yung inyong oven sa 180 degrees Celsius for 15 minutes. Dapat po kasi ma-achieve natin yung temperature. Ang oven po kasi na-achieve nyo yung tamang temperature pag pinreheat nyo for at least 15 minutes bago nyo ilagay yung inyong ibe-bake. Ayan, at ibe-bake natin to ng 12 to 15 minutes. Pero para sa akin, 12 minutes ko lang po to na bake at ito na nga po yung itsura niya. Ngayon, lalagyan lang natin siya ng filling. At dahil nga po yung nabibili natin sa labas na red velvet crinkles, may palaman siya sa gitna. Tignan nyo naman kung gaano ka-creamy. Hindi po siya nakakaumay kasi yung pinakang tinapay natin is matabang. So, kailangan natin talaga ng palaman. At ayan na nga, ito na po yung ating red velvet crinkles. Ready to serve na siya. Muli, nagpapasalamat po ang Madiskarte sa kusina sa pagtangkilik at panonood ng aking recipe. Kita-kita po muli tayo sa mga bago ko pang recipes na ibabahagi sa inyo. Paalam! Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!